Hello mga matra, samahan niyo ulit ako sa aking panibagong araw. Habang nandito pa nga sa bahay ang asawa ko, eto nga't magluluto na ako ng pagkain namin. Kanina pa ako madaling araw nagsalang ng sinaing, tapos eto nga't ulam na lang ang lulutuin ko. Yung panganay ko kasi nilulutuan ko lang siya ng madali ang ulam niya sa almusal, kagaya na lang ng pritong itlog. Tapos eto nga, bumili ng hipon kanina ang asawa ko. Hindi ko nga alam kung saan niya to binili pagka-uwi niya kasi pagkahatid sa panganay ko. Eto nga't may dala na siyang hipon pero wala siyang dalang rekado. Ganon talaga yun kapag bibili ng ulam, walang rekado. Kaya ako pa ang bumibili ng rekado. Bale, ipagpiprito ko nga ang dalawa kong anak. Tinanggalan ko na nga ng ulo at saka ng balat. Yung laman sa mga anak ko tapos yung ulo sa aming mag-asawa. Charis. De, joke lang. Baka mayari ako nito sa asawa ko. Tapos, magsisinigang na nga din ako para may sabaw. May tinira nga ako para naman yan sa hapunan namin. Iniisip ko nga kung anong luto, kung prito ba ulit o kaya iba-butter shrimp ko na lang. Basta dito sa kusina, sa pagluluto, mas gusto ko pa talaga na akong kumikilos kesa yung asawa ko. Hindi naman sa hindi ako nasasarapan sa luto ng asawa ko. Kapag kaya ko naman, ako na talaga ang gumagawa. Bali, pinababantayan ko na nga lang sa kanya ang bata kapag nandito pa siya sa bahay. Pero kapag wala, no choice ako. Kaya madalas talaga makikita nyo sa mga video ko, akala nyo hindi tumutulong sa akin ng asawa ko. Mas gusto ko kasi na ako na lang ang gumagawa kaysa uutusan ko pa siya. Dahil sa totoo lang, meron din naman siyang trabaho at saka hindi ko kasi ugali yung utos ng utos. Pero kapag hindi ko na kaya, humihingi naman ako ng tulong sa kanya. Pero kapag mga ganitong simpleng gawain lang yung gawain talaga natin mga nanay, ako nang gumagawa niyan. At saka hindi din naman ako nagrereklamo sa mga gawaing bahay. Natural lang naman yan dahil tayo ang nasa bahay, kaya obligasyon natin gawin yung mga gawaing bahay. Tapos eto nga, balik na tayo dito sa niluluto ko. Naprito ko na nga yung para sa mga anak ko at nakapagsigang na nga din ako. Wala nga akong nailagay na okra, nakalimutan ko pa bumili ng okra. Tapos eto nga, pinatikim ko na sa asawa ko yung pinirito ko tsaka yung sinigang ko at nagustuhan naman niya may palibreng kiss pa. Charis. Pagkatapos ko magluto, nag-almusal na nga din kami at pagkatapos eto nga, tinanda ko na itong pang lunch ng panganay ko dahil eksaktong pasok ng pangalawa kong anak, eksakto ding labas nila, eksaktong lunch break nila. Hinanda ko na nga din itong snacks ng pangalawa ko. Nako, hindi uso sa akin yung mga mata-mata. Nako, wala na nga din ang mga oras na yan ng asawa ko at pumasok na sa trabaho, kaya yan, hindi na naman ako magkanda ugaga kanina dahil umiiyak nga din ang batang maliit. Kaya pagkatapos ko paliguan ng estudyante ko, pinaliguan ko na nga din itong bunso ko. Tapos patutulugin ko, ayaw naman matulog. Pero hindi naman siya umiiyak, nandyan lang sa duyan. Kaya habang nandyan siya, etong at pinalansya ko na itong uniform ng aking estudyante. Dahil maya-maya lang papasok na siya ng mga oras na yan. Kapag ganyang nagagayak na kami, chinachat ko na ang asawa ko at pinapauwi ko na. Dahil hinahatid niya nga kami sa school. Ang hirap kaya maglakad. Tapos meron pa akong batang maliit. Pero sa hapon naman, siya na lang nagsusundo. Pero kanina hindi nga siya nasundo. Kaya isinabay na nga lang siya ng kapitbahay namin na kumari ko. Pagkalabas pa nga ng mga estudyante ko, saka pa ako naglinis dito sa salas. Nakapaglinis na naman ako sa kusina, pero dito sa sala, saka pa ako naglinis nung tulog na sila dahil magkakalat din naman sila. Tapos nga lang din gumawa ng assignment ng aking kinder. Kaya ito pagkatapos, nagligpit na ako ng mga kalat at naglinis na nga ako dito sa salas. Sakto naman tapos na ako, nagising tong batang maliit.